former President Duterte na hindi talaga siya tatakbo sa anumang national position. Ayan yung meeting namin, oh. Ayaw niyang tumakbo sa 2025 sa national position. Tapos na daw siya at saka eto yun. Hindi natin alam kung nagparandam si PRRD, si Tatay Digong sa amin, or literal ng ibig niyang sabihin, or wala lang, nadaanan lang. Kasi nung tinanong, ayaw na daw niya, retiro na siya. Pero, kung sakali man, sa Davao na lang siya. Kasi, ang tagal daw niyang mayor. Kayo na mag-connect-connect ha. Ang tagal niya sa mayor. Alam mo, umikot ang aming usapan nung being mayor siya. Kasi kailangan daw ng mayor na matigas. At mahal niya po daw ang pagiging mayor kasi pag may problema, pupuntahan niya agad. Yan ang namimiss niya. Okay? Walang sinabi sa amin si PRRD na diretso. Basta sabi niya, ayaw ko na sa national, retiro na ako dyan, pagod na ako. Tapos, nagkwento na siya about mayor. Kung sakali, gusto ko sa Davao lang ako. 2025. Okay? Nagigets nyo na. So, ano ibig sabihin? May connection sa pagiging mayor. Ha? Hindi lang po ako nakarinig niyan. Even Attorney Trixie, Dr. Badoy, and Banatbay, and Mark Lopez, nadinig po nila at marami po sa mga taga-Maysog na narinig po yan. Connect lang po. Kayo nang bahala mag-isip. Anong ibig sabihin ni PRRD? Alam nyo naman, pag nagsalita yan, ganyan-ganyan. Laktaw-laktaw, tapos may connect. Tuloy tayo. Sa susunod na 20 to 25 midterm elections. Pero, kung talagang magkakaroon, Attorney Sal, ng public clamor, mayor lang daw. Yan, pagka magkakaano ng public clamor, mayor lang. Ayan po yung si Tatay Digong, kumuha nito si Boss Dada, bawal ang cellphone. Okay, nakaupo kami sa harap habang nagsasalita siya. Sige, tuloy. Kaya niyang takbuhan sa eleksyon. Pag may public clamor, mayor. Ang kwento niya sa amin, ulitin ko, umikot nung siya ay piskal at mayor. Parang yan talaga ang mahal na mahal niyang naging trabaho niya. Kasi, action man si PRRD. Mas type niya yung may problema, naghahanap siya ng solusyon. Hindi yung may problema, gagawa ka ng batas. Meron dyan, sabi niya, hindi ko na ikukwento lahat kasi baka delikado. Meron siya nabalitaan. Pulis ng rape. Alam niyo ginawa? Tsaka na natin anuin. Pagka ganyan may naririnig siya ng re-rape, nako. Ganun ang gusto niyan. Susolusyonan niya na agad. Kaya kita mo malinis ang Davao. Walang bastos. Subukan mo mambastos, subukan mo mang-rape. Pulis daw, halimbawa, kinakwento niya. Nagmaoy sa bar. Ako. Papatawag niya na. Hanggang doon na lang kwento ko kasi delikado. Ang punto ko, may resulta. Yan ang gusto niya. Solusyonan agad ang problema. Ano pong masasabi niyo? Yan ang advice ko sa kanya. Tanagin mo siya. Sabi niya, takbo ka mayor. Then, sa 2028, takbo ka vice presidente sa iyong anak. Pwede. Yun. Yun po yun. Advice din po ito daw ni payo daw ito ni Attorney Panelo sa kanya. Takbo ka mayor. Alam niya siguro kasi yan ang talagang mahal ni PRRD. Pagiging mayor. Diba? Yun naman ay na-discuss din sa amin. Yung mayor. Wala pa sa 2028. Pero kumukonek-konek . Alam nyo kung bakit? Yan talaga ang showroom. Ulitin ko yung una kong statement sa inyo. Ang showroom,
para sa highest position in the land, Presidente and Vice President, ang showroom, yung syudad nyo. Anong nagawa nyo? Halimbawa, taga Ilocos ka. Ano ang itsura ng Ilocos para ikaw ay maglakas ng loob tumakbo bilang sa national election? Kung taga Cavite ka, anong itsura ng Cavite para ka maglakas ng loob tumakbo for national election? Kung ikaw ay taga Tacloban, anong itsura ng Tacloban para ikaw ay maglakas ng loob tumakbo for president or vice president or prime minister pa kung yan ang gusto ninyo? Meron na ba kayong proof? Ayaw namin yung proof na dakdak nyo, ha? Ang gusto namin proof, ano ginawa nyo sa bayan ninyo? Bago ka tumakbo sa highest position of the executive, takbo ka muna sa executive, gawan mo ng paraan yung syudad ninyo. Kaya connect na. Kaya kung sakali na mag-mayor si PRRD, baka, at kung malakas pa siya, at kung kaya pa niya, for 2028, Duterte. At kung sakali mang hindi, sinabi rin ni Baste, ayaw niya mag-national sa 2025. Sinabi niya yun. Pero, wala siyang sinabi sa 2028. Ang sabi niya, matagal pa yun. Huwag mo nang pag-usapan. Basta sa 2025, ayaw nila as national. Kaya posible, at pinayo rin ni Atty. Panelo sa 2028, pwedeng Duterte, Sara PRRD, or Sara Baste. Pwede, hindi ko sinasabing mangyayari. Pero yan ang gusto naming mga DDS. May proof eh. May proof ang Davao. Hindi sila masisira. Kaya nga alam nyo, pilit nilang sinisira ang Davao. Ito naman ang payo ko sa inyo. Sa gustong siraan ng Davao, sa gustong hanapan ng butas ang Davao, sa gustong siraan ng mga Duterte, yung mga nakafocus sa Davao at Duterte, kalma lang. Kalma. May 2025 election pa. For the meantime, mag-relax muna kayo. Huwag muna kayong mapraning. Kalma-kalma lang. Total, malayo pa 2028. For the meantime, magtrabaho muna kayo. Solusyonan ninyo na yung ating mangingisda ay makapangisda sa dagat. Solusyonan ninyo na ang pagbaba ng presyo ng bigas, hindi po magpasok ng imported na bigas kasi kawawa naman ang mga magsasaka natin kung bababaan ninyo ang tax ng imported na bigas tapos sa mga magsasaka magsasuffer sila. Ang suportahan nyo po yung bigas ng production ng mga magsasaka ng Pilipinas, hindi yung bigas na galing sa ibang bansa. Kasi papatayin natin ang mga magsasaka natin. Yan po ang solusyonan ninyo. For the meantime, solusyonan ninyo ang pagtaas ng dolyar. Lahat po, pag tumaas ang dolyar, gasolina, etc., lahat po yan magtataasan, sunod-sunod yan. Yan po ang solusyonan ninyo. Sabi nga, don't worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. Huwag niyo munang problemahin ang Davao at Duterte sa 2028. Ang layo pa nun. Solusyonan niyo muna yung kakainin ng mga Pilipino bukas. Solusyonan niyo muna yung mga isdang mahuhuli ng ating mga fishermen bukas. Yung kakainin sa hapagkainan ng mahihirap na Pilipino mamayang gabi. Tama na muna ang pumumulitika. Malayo pa ang Duterte sa 2028. At higit sa lahat, pag-iyan, ako naniniwala ako sa sinabi ni Tatay Digong dito. Ang pagiging presidente ay itinadhana ng Panginoon yan. Hindi mo pwedeng pilitin yan. So huwag kayong mag-focus sa paghila sa mga Duterte.
Gawin nyo lang yung trabaho ninyo. Kung ilalagay ka ng Diyos dyan, ilalagay ka naman. Focus muna kayo sa bayan. Bayan muna ang tulungan ninyo. Pwede ba yon? Yung problema muna ng mga Pilipino, especially yung mga mahihirap, saan napunta yung 90 billion? Yan muna ang solusyonan ninyo. Kawawa, yung dapat magkakaroon ng benepisyo dyan sa PhilHealth na sinasabi ni Atty. Roque. Yan muna. Malay natin. Malay mo, wala nga Duterte tumakbo sa 2028 kahit isa. Hindi natin alam. Kakawori ninyo. Kakapraning nyo sa mga Duterte at sa Davao, hindi kayo nakapagtrabaho ng maayos. Sabi dito, may pang-ayuda pa raw sila, coach. Pain reliever. Isa pa yan. Ito Pilipinas, meron akong kakilalang politiko. Kaklase ko na siya since elementary. Hanggang graduate kami ang high school kasi lumipat na ako Nag-San Beda na ako. Politika siya. Ang tagal niya nakaupo. Alam mo, sinabi niya sa akin, hindi ko nababanggitin yung pangalan, baka mainsulto kayo Hayaan mong mahirap ang mga tao sa paligid ninyo. Hayaan mo silang tanga. Kasi pag tanga yan at mahirap, kaya mo hawakan sa liig. Boboto at iboboto ka niyan. Bibigyan-bigyan mo lang yan ng ayuda. Band-aid solution. Tingnan mo, pag binigyan mo ng trabaho yan, yumaman yan. Tinuruan mo magnegosyo, yumaman yan. Baliwala ka ng politiko. Mag-iisip na yan, hindi ka na yan iboboto. Hindi ko po nilalahat ganyan ng politiko Hindi po lahat. Pero may mga politikong ganyan mag-isip. Real talk po tayo. Gusto nila ang bayan nakaasa sa ayuda. Gusto nila ang bayan ay tanga. Para sila manatili sa power, sila mayaman, tapos tayo naghihirap. Kaya yung ayuda na yan, band-aid solution yan. Yung ipanggagastos nyo sa ayuda, itulong nyo na lang sa pagbigay at pag-create ng trabaho. Mas marami kayong matutulungan ng mas mahaba na panahon. At mag-e-eleksyon na po. Yan po mga Pilipino ang ating babantayan. Kasi yung ayuda na yan, pera ng taong bayan yan. Ang masakit niyan, pag mag-e-eleksyon na at mag-aayuda ka, may problema po tayo dahil kukros na po yan sa vote buying. Hindi ka pwedeng bumili ng boto, di ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng pera. Pero pwede mong gawing ayuda. Doon sa lugar mo, mag-aayuda ka ng marami tapos pera ng taong bayan. Pag nag-ayuda ka ng ayuda ron, parang vote buying yun. Indirectly nga lang. Para magpalapad ka ng papel doon. Bigyan kita halimbawa. Dahil ayaw nila kay Pulong Duterte bilang congressman, pwede nilang gipitin ng pera yan. Hindi bigyan ng budget. Tapos, pagkampi sa kanila, bigyan nyo yan, pang proyekto, pang ayuda yan, dyan nyo dalhin lahat ng budget. Patas pa bang lalabas yun? Halimbawa lang po yan. Anong ibibigay ni Pulong? Dahil naninindigan siya ni Pulong Duterte, congressman. Dahil nanindigan siya sa katotohanan. Halimbawa lang po yan. Di anong tawag dyan? Pinalitan nyo lang ng pakalan. Parehas lang yan. Ayuda, vote buying, parang parehas lang. Secret agreement, gentleman's agreement, ang tawag nila, new model. Parehas yan, nakipag-usap kayo sa China.
Iniiba nyo lang, pinapaganda nyo lang ang pangalan. Huwag nyo bilihin ang boto ng taong bayan.